puso pero hindi pa rin tayo short sa mga kwentong dapat alam mo. Eto, Mami Suha, Kuya Kim, alam naman natin na ang nyog o yung coconut, mula bunga hanggang ugat, may pakinabang. Aba, kaya nga kahit gaano pa kataas ang puno niyan, pilit pa rin inaakyat. Pero may uri pala ng nyog na hindi na kailangang akyatin at hindi dapat ismolin sa dami ng pakinabang. Yan ang buwan naman ng kwentong inalam ni Salima Refran. Wow, Tree of Life. Ganyan tingalain ang coconut tree dahil sa napakaraming benepisyo at produktong pwedeng magawa rito. Ang matayog na puno, hindi na raw kailangang akyatin bago mapakinabangan. Dahil ang dwarf variety nito, literal na kasing taas ng tao at halos humalik na raw sa lupa ang bunga. Sa Santo Tomas, Batangas, pagtatanim ng dwarf coconut ang libangan ni Marivic. Nalaman ko itong dwarf coconut through friends na pwede daw kaming bigyan ng government ng mga seedlings. Talagang mahilig ako sa mga fruit-bearing na halaman. Parang ang sarap tingnan kapag nakikita mo yung namumunga yung halaman. 2017 nang magtanim ng mga binhi ng dwarf coconut si Marivic na mula sa kanilang local agriculture office at local Philippine Coconut Authority office. 100 yan, tapos yung existing ngayon, mga 85. Ngayong year na to, nakapag-anik na kami, tapos ginagawa namin seedling. Kasama sa programa ng Philippine Coconut Authority ang paghihikayat na magtanim ng puno ng nyog sa bansa. Meron po tayong iba't ibang variety ng mga dwarf coconut. Yung pong ating traditional na pag-harvest ng niyog, yung kopra, para sa oil. Pero ang dwarf po kasi pagdating naman sa processing, mas advantage po siya kasi halimbawa kukuha po kayo ng mga tuba, so hindi na po ninyo kailangan umakyat pa ng napakataas. Ipinaliwanag din ni Gilbert ang kakaibahan ng dwarf coconut sa nakasanayan nating matatayog na puno ng nyog. So mas mababa ang dwarf coconut kaysa sa tall, pero sa bunga, ang ating tall kasi is nagdadala siya ng 12 bunch per tree per year. Ang ating dwarf coconut naman ay 15 bunch per tree per year. So mas madami siyang buwig sa isang taon. Ang buwig po, siya po yung kinikerry niya yung at least 8 nuts sa isang puno. Sakaling mapeste naman ang mga puno, may solusyon at libreng tulong ang PCA rito. Minsan po kung available po ang gamot sa PCA, so nagpro-provide po kami doon sa mga farmer. Anumang variety ng nyog ang itanim, kaya raw pagkakitaan at palaguin ito. Same naman po siya ng ating mga local tolls. Mas may price po yung mga dwarf coconut natin pagdating sa seedling. So ngayon po, dito po sa Batangas, nagre-range po siya ng 350 pesos per seedling. 3 hanggang 5 taon lang daw ang aantayin bago mamunga ang dwarf coconut. Kaya si Marivic, masayang makita ang bunga ng itinanim niya noon. At least pag nakita mo yung mga tanim mo, parang sumasaya ka kahit papano. Mataas man o mababa, ang mga pananim na coconut tree, hindi dapat ismulin. Ako si Salima Refran at yan ang kwentong dapat alam mo.